Magandang tanghali mga kabay. So meron po akong estimate dito at 39277. Stanley siya mga kabay, 5 kilos jackhammer. Ayan. Bali ang model nito mga kabay is STH M5 Stanley jackhammer. So ito mga kabay gumagana pero labas po yung langis. Tsaka mahina po siya. Mahina siya magtibag. So ayan, testing natin mga kabay. Wala po yung hammer niya, ayan. Pero sa armature mga kabay, okay pa. Maganda pa po yung wala po siyang siklab. So tara mga kabay, samahan nyo ako. Titingnan natin yung sa kanyang chipping kung bakit ayaw gumana. So ayan mga kabay, punong-puno po nung grasa ang nilagay nila. So hindi po talaga yan gagana mga kabay dahil wala na po siyang mahingahan. Wala nang magalawan yung piston niya. Yung striker wala na dahil punong-puno po ng grasa ang ginawa. Ayan. Sira din po yung lagayan ng ano niya mga kabay. Ayan. Tingnan nyo po. Siguro sa kakahigpit nila, ayan, napunit po yung kanyang seal. Ayan. So papalitan natin yan mga kabay. Pero ito mga kabay, papakita ko po sa inyo. Titingnan natin kung gagana mga kabay. Babawasan po natin yung kanyang grasa. Papalitan natin ng langis. So ayan mga kabay. Titingnan natin kung gagana yung kanyang chipping. Ayan. So ito din po yung sinabi kahapon ng customer. Gumagana siya pero wala na daw pong chipping. Hindi na gumagana, nawawala. Ayan. So minsan kasi ito din yung dahilan mga kabay kung bakit ayaw gumana. Sobrang dami po ng grasa na nilagay. Ayan, tingnan mo mga kabay, sa takip pa lang ganyan nakadami. So babawasan natin pati yung loob. Pinuno. Ayun, punong-puno ng grasa mga kabay. Titingnan natin mga kabay ngayon kung gagana siya. Kita nyo mamaya mga kabay kung gaano kadami yung grasa nilagay nila. So ayan, papanda rin natin para po tumalsik yung grasa. Ayan, lagyan lang natin ng takip. So ayan mga kabay, daming grasa nilagay. Mayaman sa grasa yung customer mga kabay. Mayaman sa grasa. Bunutin lang natin, baka biglang mapindot. So sa mga ganito mga kabay, mas okay pa nga kung konti lang yung grasa ilagay nyo Tapos konting langis din pag haluin nyo. Para sobrang labnaw po. Hindi kasi siya pwede yung sobrang lapot. Kailangan malabnaw. Ayan po mga kabay, tingnan nyo. Yan, ganyan lang po dapat siya mga kabay. Tapos lagyan natin ng langis. So nilalagay ko mga kabay yung pang change oil sa motor. Yan lang po yung nilalagay ko mga kabay. Uy, sobrahan naman. Mapaw tuloy. Yan. So yan mga kabay, titesting po natin ngayon. Tingnan natin kung lalakas yung kanyang chipping mga kabay. Yan, lalagyan lang po natin siya ng bala.
Tapos papaanda rin natin syempre mga kabay. So yan mga kabay, tinanggal na natin yung kanyang grasa na marami. Pinalitan natin ng langis pero hindi pa rin po gumagana. So ibig sabihin yan mga kabay, sira na po talaga yung kanyang o-ring. Yung pinaka-o-ring sa piston niya mga kabay, yun nandito. O-ring sa piston tsaka sa striker. At syempre yung itong buong spindle mga kabay, buo po kasi ito eh. Meron kasi itong o-ring sa loob, tatlo na naka-assembly dito sa kanyang spindle. So yun po yung i-estimate natin. Pero bubuksan ko pa rin mga kabay ngayon para makita nyo. So yan mga kabay, nabuksan ko na po siya. Ayan. Kaya po siya, hindi talaga siya gagana mga kabay. Ayan, oh. Pansinin nyo po, durog po. Durog na durog. Ano nilagay nila dito? So nasira po yung connecting rod nila mga kabay. Sila na po ang nagkabit. Ang problema po, hindi po nila kinalas yung lumang nadurog. Ayan, nandito pa rin sa loob. So yun po yung kumakalso dito. Ayan, sayang. Ayan mga kabay, oh, bago po yung connecting rod nya. Ayan. So, maring nabali ito, tapos yung mga sira na piraso, hindi nila kinalas. Ayan po, nasa loob. Ayan. So, susubukan natin ngayon ulit mga kabay, natanggal po natin yung nasa loob, kung gagana po yung hammer. Ayan. So, malay mo, doon lang po ang dahilan kung bakit nagkagano. So, lilinisin na lang natin ito mga kabay, kasi baka meron pa pong nalagay na ibang piraso nung aluminum or zinc. Ayan. So ayan mga kabay, malinis na po yan. So titingnan natin dito sa shafting niya mga kabay. So dito mga kabay, okay lang naman, wala naman po, hindi siya nakapasok doon. Ayan. So titingnan natin ngayon mga kabay, babalik natin. Pero check muna natin yung o-ring. So yung o-ring niya mga kabay, medyo na rin, tawag nito, medyo manipis na po yung o-ring. Ayan. Kahit dito po manipis na. Pero susubukan pa rin natin. Kasi baka mamaya dahil lang dito kaya mahina yung kanyang chipping. Ito yung nakakalso mga kabay, nakalagay dito sa gitna ng piston tsaka striker. Ayan po. Yan po yung nandyan sa gitna. Yan. So titingnan natin mga kabay, babalik ko ulit. So yan mga kabay, naibalik na natin. So isasara lang natin ng maigi para hindi po matapon yung langis. So nilagyan ko siya ulit ng langis mga kabay. Langis lang yan, wala pa pong grasa yan. Hindi ko muna nilagyan. So iti-testing pa po natin kung magbago yung kanyang chipping. Hindi talaga, mahina talaga siya. So hindi lang po dahil dito sa may nakakalso. Ayan. So dahil po doon sa o-ring niya na manipis na po. So magpapalit na po talaga tayo ng o-ring tsaka yung
kanyang itong buong spindle na to mga kabay. Kasi yung o-ring na nandito sa loob, yung tatlo, hindi po siya makakalas, nasa loob po dito. So kailangan po nating palitan. So ang estimate natin dito mga kabay ay dalawang o-ring sa may striker tsaka piston, tsaka itong buong assembly ng spindle. Yan, yun po yung sira. So ito mga kabay yung nadurog, ito yung dating connecting rod niya, hindi lang nila natanggal. So maaring ito din yung dahilan kung bakit humina yung nasira yung o-ring niya. Siyempre yung mga maliliit dito, maaring tumusok dun sa o-ring, kaya po napitpit yung o-ring. So yan lang mga kabay, papakita ko lang sa inyo mga kabay kapag in-approve ito ng customer. So saka ko na ipapakita kung paano natin ikabit yung spindle. Tsaka ipapaliwanag ko rin sa inyo mga kabay kung bakit isang buo ito. Yan. So makikita nyo yun mga kabay kapag in-approve ng customer. So abang-abangan nyo mga kabay. Pag in-approve ng customer mga kabay, papakita ko sa inyo kung paano kalasin ito, paano kalasin yung loob, yan. Tsaka kung bakit buo siya, papakita ko rin sa inyo. So yan lang mga kabay, maraming salamat sa panonood at pa-like and share na rin po. Bye bye.